Sa paparating na ikapitong Pakusganay Flip Top event ay magaganap ang isa sa pinaka-unexpected matchup na ikinasa ni Sir Enigma. Ito nga ang tapatan ni Sixth Threat at Shernan, dalawang kampyon ng Flip Top Battle League sa magkaibang torneo. Si Sixth Threat 2019 isa buhay champion, habang si Shernan naman ay isa sa mga kampyon noong 2x2 2017. Pareho nang nakagawa ng sariling pangalan at masasabi nating nagmarka na sa liga. Sino nga bang yamado at dihado sa tapatan nila? Tara at ating talakayin ang dalawang magigiting na MC sa liga ng Flip Top. Marahil karamihan sa atin ay hindi expected na magkakatapat sa entablado si Sixth Threat at Shernan. Maski nga ako ay hindi sumagi sa isip ko na mapapagitnaan ng salitang versus ang pangalan nilang dalawa. Dahil na rin siguro sa estilo nila sa pakikipag-battle. Pero kung susuriin ng maigi, maaaring maging dikdikan at classic ang laban na pwede nilang magawa. Ganyang kalupit mag-isip ng match-up si Sir Enigma. Yun, kung pwede magyabang, gusto talagang ipagyabang na parang kakaunti lang yung may kayang makaisip at makabuo ng lineup tulad ko, no? Hindi pa rin tayo nauubusan ng napakagandang matchups. Pero mabalik tayo sa katanungan na kung sino nga ba ang mangingibabaw kapag nagkatapat na si Shernan at Sixth Threat. Kaya naman halikan at ating himayin ang bentahe ng bawat isa sa kanila. Kung pagbabasihan natin yung mga nagdaang laban nila, masasabi natin na magkaiba yung estilo na pinanghahawakan nila. At kung yan pa rin yung ipapakita nilang dalawa sa entablado, pwede natin gamitin dito yung katagang bars over jokes o jokes over bars. Unahin natin yung bars over jokes. Kung bara ang mangingibabaw at hindi komedya, na kay Sixth Threat ang bentahe. Kasi alam naman natin na solido talaga bumuo ng linyang teknikal ang tirador ng Timog. Tsaka yun talaga yung porte niya, makipagpatulisan ng linya sa kalaban. Kaya wala na tumukod sin. Maiging tinablako, mula puno sinibak biyak, niligpit nilang paso, sinilaban naging abo na lang, sabay silid sa sako, sa kamay ng DDS ikay malinis sinagba. Pero kung kabaligtaran naman ang mangyayari at mas kakagatin ang jokes kontra sa bars sa gabi na to, naka-share na naman ang bentahe. Alam natin na grabe ang isang Shernan kapag nakuha niya yung momentum ng laro. Bago pa man niya umpisahan yung pakikipag-battle ng may tema o may topic, ay maraming beses na niyang napatunayan na kayang umangat sa iba ang estilong tangan-tangan niya. Pag madaling araw, nag-aabang ng bakla para sa rap contest, meron pang kota. Go. Akala mo nag-joke? Gago, meron akong aaminin. Di ako nag-joke, tanga! Nakalimutan ko nang isusunod kong sasabihin! Galit na galit! So lumalabas na kung estilo ang pagbabasihan ay mahirap i-predict ang pwedeng mangyari. Nakadepende talaga yan sa kung kaninong estilo ang kaagatin at mangingibabaw sa mga hurado pati na rin sa crowd. Pero syempre, hindi lang naman sa estilo binabase ang bawat laban. Idagdag na rin natin dito yung stage performance. Malaking factor din kung paano nila dadalhin at ipe-perform sa entablado yung sulat na baon nila. Pero para sa akin lang, hindi dapat pagbasihan dito yung parehong huling laban nila. Kasi si Sixth Threat noong 2019, isa buhay finals pa yung huling laban niya. Mahigit 3 taon na rin ang nakalipas, kaya kung tanggal kalawang performance o saktuhan lang yung ipapakita niya dito, ay medyo tagilid siya kapag nakatapat niya yung A-game na Shernan. Pero sa lahat naman ng naging laban ni Sixth Threat, lahat yun solid at pangwasak talaga yung ginagawa niya. At syempre, isa buhay champion yan, kaya sigurado madali na lang yun makakapag-adjust galing sa mahaba-habang pahinga. Yung kay Shernan naman, yun nga, medyo hindi maganda yung naging performance niya noong nagdaang Ahon 13. Hindi gaanong kinagat ng tao yung pagtatanghal na ginawa nila ni Mastafit. Pero kasi may topic yung battle at may proposal moment dun. Kaya nga para sa akin, hindi natin pwede isara sa huling laban ni Shernan yung kalidad na kaya niyang ipakita. Pero syempre kung hindi natin makikita yung A-game na Shernan, siya naman yung tagilid kay Sixth Threat. Pareha silang mahusay sa paggawa ng game plan dahil hindi lang sila basta nagsulat ng technical na linya o pamatay na jokes. Madalas pinaplano nila yung magiging takbo ng laro. Kay Shernan, madalas nating makita sa kanya na tugma yung mga linyang binibitawan niya sa kung ano yung karakter o costume na dala niya sa entablado. At nakita naman natin na nagagampanan niya to ng maayos. Isang halimbawa na lang dyan yung Nagnoynoy Aquino costume siya sa laban nila ni Balakid. Natural sa akin ang pagrarap, yung sayo parang carbon copy na picture. Kung sa'yo ang figure of speech, sa flip top, speech ko ang figure! Laban! Pinupuna ang mali ng iba, pero nagbubulag-bulagan sa mali niya. Galit ka sa presidente, pero tagasunod ka ni Enigma.
Yung kay Sixth Threat naman, pinakamabisang halimbawa dyan ay yung laban niya sa Isabuhay Finals kontra kay Apex. Puro bago at hindi gasgas na angulo yung binitaw niya dito. Kumbaga gumagawa siya ng bagong butas sa kalaban. At magandang game plan yun. Dahil yung ibang MC kapag alam nila na gagamitin sa kanila ang isang angulo ay gumagawa na sila ng pre-med rebut. Pero sa game plan ni Sixth Threat ay pwedeng mabaliwala yung pre-med rebuttal na yun at may chance pa na makasira sa game plan ng kalaban. Kaya salamat sa Isabuhay dito sa inyong binalato at sa mga sumugal sa'yo, kayo naging makitid sa taya nyo. Fuck Boss Lots, fuck iniwan na anak. Yung prediction mo palyado, walang gasgas kang binadibag, ikay malinis tinarpa. At gaya nga ng sinabi ko kanina, pareha silang mahusay bumuo ng plano. Kaya naman asahan natin na makakasaksi pa tayo ng bago. Kung dedepende tayo sa lahat ng naging battles nila, pwede natin sabihin na mas naging balanse at flexible si Shernan kontra kay Sixth Threat. Syempre si Shernan alam naman natin na basic na lang sa kanya mag-jokes pero pinakitaan na rin niya tayo ng rap skills, freestyle, sunod-sunod na rebuttals at kaya rin gumawa ng technical na linya kung gugustuhin niya. Pag ikaw nag-bars, solid. Pag nag-joke, malamya. Pag ako nag-joke, solid. Pag nag-bars, walang ya. Pero hindi naman porket mas maraming naipakita sa battle ay yun na yung mananalo. Syempre kailangan madiin din yung sulat sa bawat skills na ipinapakita. At yun naman yung advantage ni Sixth Threat. Hindi siya gumagamit ng iba't ibang skills pero sisiguraduhin niya na mabubusog yung tenga natin at masosolidan tayo sa mga mabibigat niyang bara. Di mo napapansin? Yung bara mo nagiging joke! Yung jokes ko, bara! Talagang kaabang-abang kung paano nila sabayan o higitan yung ipapakita ng bawat isa sa kanila kapag nagtapat na sila sa entablado. Muli nating makikita na bumattle si Sixth Threat after niya mag-champion noong 2019. At ngayon lang ulit natin makikitang lumaban si Shernan ng walang tema o topic. Paniguradong magiging solid to lalo na kapag pareha silang nasa A-game. Panalo na naman tayong mga taga-subaybay. Kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang mananalo sa magiging tapatan nila? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Yo, check! Kung umabot ka sa part ng video na to, gusto kitang pasalamatan dahil sinamahan mo akong talakayin ang magiging laban ni Shernan at Sixth Threat. Iniimbitahan din kita na mag-subscribe dito sa ating second channel. Magiging madalas din ang pag-upload ko dito ng iba't ibang content patungkol sa Philippine Hip Hop. Kaya kung gusto mo maging updated, i-click mo na yung subscribe button pati na rin ang notification bell. Time!